Ngayon, punta naman tayo sa Gaza Strip. Ang pigil-putuhan sa Gaza ay nananatili pa, pero bahagya na lang. Malinaw na sinasabi ng Israel na may karapatan silang umatake sa sinumang banta kahit may tigil-putukan. Ayon sa lokal na opisyal ng kalusugan at mga medyang may kaugnayan sa Hamas, hindi bababa sa 12 ang napatay sa airstrike ng Israel sa Gaza nitong huling 2 araw. Natapos na ng mga leader ng Hamas ang bagong pag-uusap sa Cairo ukol sa ikalawang yugto ng planong pangkapayapaan ni Trump. Ayon sa mga source, kaunti lang ang progreso at malalim ang di pagkakatiwalaan ng magkabilang panig. Gusto kong balikan ang ating mga panauhin sa studio ukol dito. Nakikita natin sa mga ulat na tinatarget ng Israel ang mga komandante ng Hamas, Yaakov, kahit may tigil-putukan. At saka, ayon sa tigil-putukan, dapat 53% lang ng Gaza Strip ang kontrolado ng Israel. Ayon sa mga ulat, umakyat na raw sa 60% ang bilang na yan. Ano ang alam natin tungkol dito? At ano ang paliwanag ng Israel tungkol sa mga patuloy na pag-atake na itinuturing at tinatawag ng Hamas na paglabag sa tigil-putukan? Ang plano ni Trump ay tungkol sa pagdidesarma ng Hamas. Pero kabaligtaran ang ginagawa ng Hamas. Sinusubukan nilang mag-armas muli. Marami sa tinarget ng IDF ay mga teroristang operatiba na nagpapalusot ng armas gamit ang drone mula Sinai at nagtutayo muli ng pabrika ng pampasabog sa mga bahagi ng Gaza na kontrolado ng Hamas. Kaya malinaw na nilalabag ng Hamas ang plano ni Trump. At sinabi na ng Israel mula pa noon na kung hindi magdi-disarm ang Hamas, na malinaw namang hindi nila gagawin, kikilos ang Israel sa paraang sa tingin nito ay nararapat. Ngayon, mababa pa rin ang antas ng labanan na ito dahil mas prioridad na yon para sa pamunuang panseguridad ng Israel ang mga larangan sa Iran at Lebanon. Kaya nakikita natin halos araw-araw ang pagtutugis sa mga target ng teroristang Hamas. Ilan sa kanila ay mga teroristang nukba, mga kumander ng batalyon, mga sniper, at pati na rin mga tagapagpuslit ng pera. Ito ay pagtugon, batay sa intelihensya sa mga paglabag sa tigil-putukan. Ilan sa mga terorista ay kasama rin sa masaker noong Oktubre 7. Sa huli, mas malalaking estratehikong tanong ang hinaharap natin. May proyekto sa Katimugang Gaza na layuning lumikha ng pilot zone bilang alternatibong malipatan ng mga civilian taga-Gaza sa mga caravan doon. Hindi pa ito natutupad. Ang ideya ay magkakaroon ng pagtutulak na simulang ilikas ang mga civilian ng Gaza mula sa teritoryo ng Hamas. Iyon ba ang direksyon? O ang gusto ba ng marami sa IDF ay tapusin na talaga ang digmaan, na ibig sabihin ay papasok sila sa natitirang bahagi ng Gaza Strip na kinabibilangan ng gitnang bahagi ng Gaza at ng Gaza City. Tanggalin ang kontrol ng Hamas, saka ipasa ito sa ibang autoridad. Isa lang sa dalawang mangyayari, pero hindi ito mangyayari agad dahil mas mahalagang dalawang ibang arena sa resources ng Israel. Tama. Dan, gusto lang kitang balingan. Hindi nakakagulat na tumanggi ang Hamas magdesarma at ang Israel ayaw lubusang makipagtulungan sa planong pagkatapos ng digmaan. At pagkatapos, itong mga pag-uusap sa Cairo ay wala talagang patutunguhan. Ang Gaza Peace Plan ba ni Trump ay totoong plano o puro salita lang ito sa ngayon? Hindi ka talaga alam. Sabi ni Trump, pumayag ang Hamas na magdesarma at sumang-ayon sa plano niya na mahalaga si Israel. Pero wala akong narinig na pumayag ang Hamas. Sabi nga ni Yaakov, hindi na nakakagulat na iniiwasan nila ang kondisyong yun at muling nagsasandata. Maraming nakasalalay sa kung ano ang gagawin natin pagkatapos nito. Inasahan ko na may gagawin, pero ang mga Amerikano, sa tingin ko, 7 o 8 buwan na ay wala namang ginawa rito. At malinaw na nadidistract sila ng issue sa Iran at iba pa. Tinan mo, gusto ko magsalita tungkol sa usaping ito, tungkol sa operasyon na yon. Hindi pa ibinababa ng Hamas ang mga armas nito. Masama yon. Mas maganda, hindi lang mapatumba ang mga Hamasnik na nagtatangkang magpuslit ng armas, kundi gumawa rin ng plano para payagan ang populasyon na makalabas sa lugar ng Hamas. At pagkatapos, matatapos ng Israel ang trabaho sa isang lugar na walang sibilyan. Sigurado akong susubukan ng Hamas na pigilan yon. Pero kahit papaano, iyon ay isang plano. Pero ito ang hindi plano. Naniniwala akong nakapatay ng Israel ng halos 1,000 sibilyan mula nang ipatupad ang kasunduang ito. Hindi yung plano. Matagal ko na ipinaglalaban na ang ideya ng pagpigil sa pagkamatay ng mga sibilyan sa Gaza ay hindi lang isang moral na tungkulin at isang tungkulin bilang Hudyo. Matalino rin itong hakbang sa politika at geopolitika. Ito mga matitigas ng loob sa TV studio, tinatawag akong inosente dahil daw walang alternatibo, maganda ang proporsyon at puro kalokohan lang daw ang sinasabi nila.
Dahil ngayon, lahat ay nababahala tungkol sa isang bagay na mas mahalaga pa para sa Israel kaysa sa pagtanggal sa Hamas. At iyon ay ang suporta ng US para sa Israel na ngayon ay lubhang nanangganib. Direktang konektado ito hindi lang sa hindi patas na propaganda laban sa Israel, kundi pati sa katotohanan 10,000 sibilyan ang napatay ng Israel nang walang paghingi ng paumanhin. Kaya ang nangyayari ngayon ay hindi pa sumasagot ang hukbo. Pinakamalino na sagot kung bakit maraming taga-Gaza ang napatay ngayon ay galing kay Yaakov Lapin sa I-24 News English. Nakakabaliw yon at di ipinaliwanag ng hukbo ang ginagawa nila. Tema. At napakakalaking kabiguan yan sa pampublikong diplomasya. Kung diplomasya ang usapan, gobyerno dapat ang napapaliwanag ng utos nila sa hukbo na nagdudulot ng malaking pinsala sa Israel. Hindi lang karamihan sa mga Republikanong kongresista ang bumoto laban sa Israel para magpadala ng mensahe sa Kongreso, kundi naririnig din natin ang katulad ng mga senyales ng pagtutol sa Partido Republikano. Ayon sa survey, karamihan sa mga Amerikano na wala pang 50 ay hindi na sumusuporta sa Israel at mas sumusuporta sa mga Palestino. Hamas man o hindi Hamas, halos wala nang pinagkaiba. Isa itong sakuna. At sa tuwing may mga sibilyang namamatay sa Gaza, ang mga Israeli, kahit hindi sila nagmamalasakit, at sa tingin ko karamihan sa kanila ay nagmamalasakit, pero kahit yung mga hindi nagmamalasakit, malamang ay nag-aalala pa rin na mawala ng suporta ang Israel mula sa US, dahil yon ay magiging isang estratehikong sakuna na mas malala pa kaysa sa pananatili ng Hamas sa kapangyarihan sa Gaza na masama na nga. Sa tingin ko, inuulit ng maraming mamamahayag sa buong mundo ang sinasabi mo. Ang hinihingi ay malinaw na paliwanag mula sa hukbong Israeli kung ano ang nangyayari. Minsan naisip ko na parang mas dapat ang mga mamamahayag ang nasa kapangyarihan. Hindi ako sigurado dyan. Nilipat na tayo sa Morocco. Salamat sa pagsama ninyo dito sa studio. Kakapasok lang ng Morocco sa kasunduan para sumali sa International Stabilization Force para sa Gaza kung matutuloy ito. At baka maalala ninyo na ang Morocco ay isa sa mga bansang lumagda sa Abraham Accords na nagnormalisa ng relasyon sa Israel noong 2020. Bansang Arabo rin ito na may malakas na koneksyon sa adikain ng mga Palestino at pinamumunuan ng hari ang Jerusalem Committee ng Organization of Islamic Cooperation. Ang pagtulong ng Morocco sa pagpapatatag ng Gaza, pagpapadala ng mga opisyal ng militar, pulis at isang ospital militar sa Laranan ay inilalagay ito sa sentro ng balangkas ng kaayusan matapos ang digmaan na nabubuo sa mismong lugar. Kasama natin si Annette Levy, eksperto sa ugnayan ng Israel at Morocco at dating miyembro ng misyon ng Israel sa Morocco. Annette, ito ba ay pag-ako ng mas malaking papel ng Morocco o pagpasok nito sa isang napakakomplikadong usapin? Oo, sa totoo lang, palagay ko pareho yon dahil ang pagiging leader ay minsan nangangailangan ng pagharap sa panganib. Pero sa tingin ko, sa pagkakataong ito, ang Morocco ay sumasapalaran ng kalkulado dahil alam nito na sa pangkalahatan, ang hakbang na ito ay may konkretong mandato dahil sa papel nito sa Board of Peace bilang isa sa mga nagtatag nito. At sinusuportahan din ito ng pandaigdigang komunidad. At sa pamamagitan ng pagganap ng papel na ito, may iwasan itong pumili ng panig maging sa panig ng Israel o sa panig ng Palestine. Kumilos ito bilang tagapagtaguyod ng kapayapaan at ito ay isang bagay na talagang makatuwiran ito para sa Morocco. Relasyon sa Israel sa Abraham Accords na iyo'y kasali na sa Gaza Stabilization Force. Mula, kung ito ay mangyayari dahil malinaw naman, alam mo, mga ulat pa lang ito kung talagang mangyayari ito. Sa tingin mo ba posible mangyari ang dalawang ito nang walang aberya? O sigurado kang magdudulot ng alitan sa relasyon nito sa Israel ang papel ng Morocco sa Gaza? Hindi, sa totoo lang, sa tingin ko, positibo ang tingin ng Israel sa pakikilahok ng Morocco sa Gaza dahil itinuturing ng Israel na isa sa pinakamalapit itong kaalyado at kaibigan ang Morocco sa rehiyon. At may ebidensya para dyan, dahil kahit bago pa ang panahong ito at nung panahon ng digmaan pagkatapos ng ika-7 ng Oktubre, ang Morocco ay isa sa ilang bansa sa rehiyon na pinayagang magpadala ng direktang tulong makatao sa Ben Gurion Airport. At dahil sa papel ng hari sa Al-Quds Committee, ang nangyari talaga ay nagbuo ang Morocco ng direktang ugnayan sa pagitan ng Israel at ng OIC. Sa tingin ko, makikita natin kung paano nagiging tulay ang Morocco sa pagitan ng mga mundo at kadalasang napagkakasundo ang mga kontradiksyon doon. Magpapadala ang Morocco ng mga opisyal ng militar, pulis at isang field hospital. Ibig kong sabihin, seryosong pangako iyon. Hindi iyon basta simboliko lang. Ano ang napapala ng hari rito at gaano ito kaakibat sa mga regional na ambisyon ng Morocco kumpara sa makataong malasakit?
O sa tingin ko, nakatuon talaga ang mga reyunal na ambisyon ng Morocco sa Africa at sa karagatang Atlantiko sa lugar ng Sahel kaysa sa gitnang silangan. Nakita nating umatras ang Morocco mula sa rehiyong ito nitong nakaraang dekada. Sa palagay ko, may bagong interes ngayon dahil sa mga pagbabago sa Syria, Lebanon, at pagpapalit ng mga rehimen. At sa tingin ko, bagong yugto ito para sa Morocco pagdating dyan. At sa tingin ko, merong pulisya sa Morocco na tinatawag na konstruktibong neutralidad na nakita na natin ginamit ng Morocco noon. At ibig sabihin nito na ang Morocco ay hindi basta-basta neutral, kundi gumagamit ito ng mas dinamiko na paraan para mapanatili ang relasyon sa lahat ng panig upang mapangalagaan din ang sarili nitong interes. At sa huli, sa loob ng bansa, ang isyu ng Palestina ay malalim na nakatanim sa puso ng mga tao sa Morocco. At sa tingin ko, may tunay na pakiramdam ng responsibilidad dito. Lalo na kung isasaalang-alang ang mga panloob na issue sa Morocco, ang nalalapit na eleksyon, at iba pang mga salit na nakakaapekto sa sitwasyong ito. At sa pangkalahatan. Sige, Annette, gusto kitang pasalamatan sa pansama sa amin. Talagang napaka-interesanteng marinig ang iyong pananaw. Salamat!